What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chops? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tickets Channel. At syempre, muling nagbabalik si Madam na kakagaling lang sa sakit ulit. Ang hirap kasi may allergy ako sa winter. At every time na magpapalit yung season, ina-allergy ako. Especially yung autumn. Kasi diba naglalaglagan yung mga fallen, mga leaves, yung grass, ayoko ng amoy. Tapos pagdating naman ng spring, ayan na naman, patubo na naman yung mga halaman. Nature lover ako, pero yung dinudulot nila sa akin ay sakit. Hindi naman yun lagnat, pero sumasama talaga yung pakiramdam ko kapag nag-iiba yung mga season dito sa Amerika. At yun, bago ang lahat, syempre, isa sa orasyon natin ang mag-shoutout ng ating mga kaibigan, mga bago nating manunubaybay, at sa mga matatagal nating mga taga-subaybay ay maraming salamat po at patuloy kayong nanonood kay Madam. At kahit na iba yung way ko na pagre-review, salamat pa din. At pasensya na po, no, kasi ako po ay isang preschool teacher at isa rin akong TESDA trainer. Kaya pag napagsasama ko yung dalawang yun, ay lumalabas talaga ng natural yung aking pagtuturo. Na hindi ko naman talaga sinasadya, pero minsan nagiging pakalameran na rin talaga ako sa pagsulat nyo. Kaya pasensyahan nyo na po ako. At gusto ko rin i-shoutout itong bagong nating kaibigan dito sa YouTube. Sabi ni Master Rogway 5999. Sabi niya sa comment one day ago, medyo bias. Ha 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 ha. Acceptable naman. Anyways, balibag talaga dyan si Sak ni Lemon na siya ni Tipsy nung round 2 at 3. Ayun, oo. Aminado naman ako, no, kapag emotional bias. Sobrang aminado ako doon. Lalo na kapag kami mga nadadamay. Tapos, medyo sensitive talaga ako pagdating sa mga nadadamay ng mga anak. Ayoko nang nadadamay sila. Pero anyways, bilang isang, ano naman yon, bilang isang nanay, yun yung matik na nararamdaman ko. At, yun, sorry na sa emotional biases. At, isa sa pagproseso talaga ng creative or creativity tools ng isang tao ay ang pag-translate at pag-transcribe ng senses sa brain. Ayun na naman ako. Lumalabas na naman siya. Sorry na. So, part yun ng creativity at kapag pinapractice mo yung imagination mo, yung meditation mo, yung pag-translate ng brain mo sa isang mga usapin, ay ganun siya. Minsan nahihirapan din talaga ako pigilin, pero ako sang pinoprocess ng utak ko yung mga ganung bagay at nakadepende sa na-experience natin sa buhay. Kaya iba't iba naman tayo ng mga development, iba't iba tayo ng mga na-experience sa buhay. Talagang hindi tayo minsan magsusuwak, pero thank you at pinapakinggan nyo yung opinion ko. Ayun, isa sa nirequest sa atin recently ay ang laban, bawe ay ang Pango sa Pangi Lip Cram versus si Young One. Yun, maganda ito dahil napapanahon at timely kasi bago. So, nahihirapan ako mag-review nung mga past na sobrang tagal, like 6 years ago, 8 years ago. Ang hirap na ni-review para sa akin kasi, bakit kamo? Kasi nandito yung katawan lupa ko, tapos yung utak ko pinipilit kong bumalik sa nakaraan. Ang hirap na kasi iba yung trend, mga usapin, mga uso, diba? Iba pa yung standard back then, hindi pa ganun kalalim. Pag nagmalalim ka, nakaka-boring ka sa tao, diba? Na ang mga patok noon ay mabababaw. Noon, basta makarhyme ka, pasok, 'di ba? Basta nakakatawa ka, pasok. Pero this time, 'di ba, ibang level na tayo ng creativity at ibang creativity din na level yung hinahanap ko. Kaya gusto ko magpaumanhin kay Joss doon sa nakaraang laban na ni-review ko. Hindi ko sinasabi na hindi ka creative kasi nasabi ko doon na hindi ko nakitang creative yung pagbagsak niya ng about sa FB privacy ni Katana. So, yon. Sorry kung baka na-offend kita. Hindi naman doon nagjo-justify sa sinabi ko kung hindi ka creative. It's just that nakita ko lang na meron pang mas creative way na para i-angle mo yon.
At kay Katana naman, makinig ka kay Kuya Katana kasi maganda yung in-angle niya sa'yo about sa relation ng teorya ng relasyon sa bawat isa ng mga koneksyon, ng mga lines, 'di ba? At punchlines nga. Sabi niya hinahanap niya yung punchlines, nasan yung punchlines. Totoo naman 'yon na mahalaga yung pagra-rhyme, mahalaga yung pagtugma, pero at the same time mahalaga rin yung mga synonyms, paggamit mo sa mga salita, iba't ibang paggamit sa mga salita. Yun nga yung wordplay, 'di ba? Isa sa mapapayo ko na pwede mo pang ma-practice is yung logical at yung logical and reasoning, which is cause and effect. Yun. Isa sa magandang pag-practice nun ay pagsulat man ng mga ganon. Diba? So, yun. Keep writing, kapatid. Nakagraduate ka nga sa college, kaya kaya mo yan. Diba? Kaya mo yan. So, yan. Let's go. Wala na patumpik-tumpik pa. Wala pang patumpik-tumpik, pero ang dami ko namang dinada. Ang dami mong dada, madam. So, halika na. Let's go. Pagbigyan na natin tong Pangil sa Pangil, shoutout. PSP Entertainment, shoutout. Quiz Phoebus. Let's go, let's do this. Lip Crown versus Yang Wan. Let's go. Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Thank you. At Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka! Lip Crown. Nanalo ng coin toss si Lipcram, pinili niyang mauna si Yang Wan. Pangil sa pangil sa bangano! Nasaan si Luni? Labas mo nga. Tangina, nasa bulsa mo na pala si Luni. Ba't pinadala dito yung kamukha? Hindi at hindi kita gustong kalaban. Lipcram, ano ba naman yan? Ba't kailangan mo pang dalhin sa ganito yung dapat tayong dalawa lang yung nasa usapan? 6 years ago, rest in peace sa anak ko. Alam nyo ni Christian kung ano yung natulong nyo. Pero kahit kailan, Lip, tangina hindi ko nagawa sa'yo magtampo. Kaya kita binlak. Alam mo, undo, di kasi tayo magkasundo. Mahilig ka sa pansit canton habang ako gusto ko naman yung munggo. Hindi mo pa mag-gets mo yung punto? Sa lasa pa lang ng pagkain, di na natin kayang magkasundo. Doon pa lang yun eh. Hindi mo alam yung bunggo, yung sundo, yung tundo. Kumain ka ng tumbong doon sa may ugbo. Tarantado! Dating proud to na MS-13. Am I right? MS-13 till you die. Anong nangyari sa Puday? Iniwan mo na lamang nung nakakita ka ng mahiwaga na kipay. Yoko sanang daanin sa ganun. Kaso nga lang pare, tawa ka ng tawa. Tangina, di ka naman ganyan ha, bakit? Naranasan mo na rin bang magbariwana? Yung mga kasama mo ngayon, tingin ko, okay sila, ikaw lang hindi. Pare, sa lahat ng oo, dapat marunong ka rin humindi. Magdala ka sa bulsa, para kahit papano, kaya mong labanan sila. Hindi ka naman sikat, ba't kita pagkakandaan? Bakit? Si Luni ka ba? Si Luni ka. Di ba haters ka rin ni Luni? May bara ka ba dyan para kay Luni? O para kay... At galit ka rin, di ba? Nung nilabas ko yung kantang kaparehas nung kanta mo. Ano yun sa'yo? Hindi na. Tapos sa akin, di na. Ang ganda kasi nung kanta mo, pre. Yung chorus nung kasama mo, na ex ni, Tribe Mata. Tangina mo, ang tao, tingnan mo, nakikisali. Tangina pare, huwag kang gumanong ganong gago, hindi ka dito makakaabante. Yan ang gusto mo eh. Yung may kotse ka, pero wala kang pamilyang buo. Okay na sa'yo makakantot, na makakantot, na makakantot. Dagdag ng anak. Kasama ako sa problema. Nagle-labor, yung beatboxer, kinakantot mo dun sa CAA. Tapos nung nanganak, nung nabinyag, ako umatin, sabi ko, ganda ng anak mo. Pero ikaw, sa lahat ng tinulong mo, lahat yon sinantabi. Respeto at paggalang sa lahat ng tropa sa Admiral, lalo na kay Mama Aki at kay Mama Pe. Para sa lahat ng Dominguez, lalo na kay Otits, na may pinagdadaanan ngayon. Habang yung anak nila nagkukubal, yung tatay mo, ano nangyari na ngayon, yun ang unahin mo.
Sa bagay, okay na, no? Nanalo ka na kay Sak. Okay na sa'yo yun. Okay lang yun. Mr. Semi-finalist at kahit kailan hindi nagkakampyon. At alam nyo ni Abaddon, saksing buhay siya doon. Ha? Puking ina mo. Huwag kang paganyan-ganyan. Samahan namin dating best friend na parang Abaddon at Beltran. Anong nangyari? Kasi ikaw madamdamin nasaktan. Kaya hanggang ngayon hindi ka makakyat dahil wala kang matungtungan na hagdan. Salamat. Buti na lang naging mautak ka. Nag-TBS ka. Kung nag-iba ka tamamang tangina mo, patay ka. Pasensya ka na. Kinangina mo, ayaw kita kalaban eh. Dapat si Hambog talaga. Kaso si Pibus hindi kaya ng budget, kaya ikaw na lang pinapunta. Another 2.0. Carbon copy. Pagtapos kay Saki. Ito naman ang pinadala. Feeling Looney, a.k.a. Lipcram Dominguez. Pangalan mo lugi. Lahat na lugi. Yung clothing, yung sabitan, yung lalagyanan ng sombrero, binenta mo kilamot para kahit papaano makatawid. Ganyan ka talaga kapatid. Mukha ka lang weed pero hindi ka nag-weed. Time. Lahat ng inaktok, tulog muna kayo ha. Sa round 1 ni Yang Wan, maganda yung first part niya. Yun nga lang, hindi ko alam, tinitimbang ko siya mabuti kung kino-compliment ba niya si Yang Wan or tinitira niya. Sana, finilter niya. Yun lang, sana finilter. Pero ang ganda nung first part nun. Tapos hindi parang nag-buckle na, nag-iba na yung takbo. Parang medyo nawala siya. So, yun. Let's go, Lipcram. Taas ang kamay kung sino dito mga bad trip kay Yang Wan. Taas yung kamay. Sila lang hindi, oh. Sila lang hindi. Total, wala namang kwenta yung kalaban. Papakyatin ko na lang yung batang inistapa niya at ninakawan. Teka. Let's go, Pangi! Let's go! Ano ninakaw sa'yo? Cellphone. Ha? Cellphone. Nagnakaw ka ng cellphone? Hayop ka nga! Yang wala kang puso. Android ka ba? Magkano yon? Magkano yon? 5-5. 5-5. Utang ina mo, 5-5 yun ha? Ano ba? Quintas. Quintas! O sige, walang problema. Kaya pala maingay yung aso, ganyan talaga pag may kadena. Quintas. Quintas. Magkano yon? 6K. 6K! Puking ina mo, laki na ito ah. Ano pa? Dilis. Dilis? Umaasta kang big fish, may utang kang dilis. Dilis. Body bag. Ano, magkano yon? 20. 15 lang yun, tanga. Ano pa? Sardinas. 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 Putang ina, pati yun, inuutang ng damuho. Huwag kang mag-alala, papauwiin ko tong walang ulo. Ano pa? Mike. Layo nyo to. Balita ko, pati si Mike Swift. Inistapa mo. Ano pa? Tablet. Tablet, grabe ka naman. Ano, para kang nasa capsule, no? Binalik ka sa nakaraan. Baba ka na, Toy. Baba ka na. Pibus, bawas mo sa tip niya to, ha? Yo! Welcome back sa PSP. Nagbabalik tong wannabe na puro yabang kakupalan, sadyang gutom yan, honestly. Habang kami nagpaka-Big Mac, tinuring na Big MC, ikaw ay piniplex mo pa pang lilibre sa Jollibee, tang inaka. Manlibre man ng Jollibee, itong bata ni Kuya Andrew, iba pa rin yung aming value. Ikaw pumipila sa loob habang ako ay nasa drive-thru. Alam nyo na sinong maugong, di niya to natungtong pare. Ginagawa niyang pasalubong panawid gutom namin sa biyahe. Real talk! Tas magyayabang ka sa amin, wala ka ngang makain. Tirang ulam sa karinderya, inoorderan niya na lang ng kanin. Isa kang buraot, kaumay at salot sa buhay na piling tigas. Isang rapper na kupal o galing barubal, walang pangbigas. Dito mo lang nararanasan kumita ka ng 50,000. Awit ka, chong. Pag siya na pinapasalang, 1.5 lamang kadalasan. Battle pa yon.
Di ba yung grupo mo, Dunggalo? Uy, pang worldwide men. Pero yung motor ni Gago, Broom, SYM. Tanginan to, may music video sa basurahan yung motor mo, SYM. Kaya nung na-checkpoint si Gago, di nakalusot kahit member ng Dunggalo. Paano ba naman yung papel ng motor neto, pang-aso? Nakalaminate pa talaga para hindi daw ma-deform. Pagtingin sa ORCR, may vaccine at deworm. Mukha kang manyakis na tito na nalulong sa scatter, bro. Pabattle-battle ka pa rito, wala na namang tao sa talyer nyo. Di ba doon ka nagtatrabaho? Taga-remedyo ng mga rim at mags. At alam nyo ba yung karime nun? Nabading kay smag. O bakit, TBS ka ba? Nagka-sunburn ka lang, kala mo TBS ka. Niwala kang ang marka, paano naging TBS yan? Buti pa yung CD ko kahit papano na burnan. Tas ang kapal pa ng mukha mo, irepin yung bahala na gang. Eh sa tatak mo yung nakasulat, bahala ka dyan. Puro tira ng ulungan, laman ng kanyang bunganga. Sa aking pagpakawala, matutuluyan yan sa laya. Tila naagawan ng pangkatong rapper na timawa dahil pagpitas sa ulo niya, ako na ang bahala. Kaya tarak dyan ng bread knife, sabay hatak ko pa lengthwise. Huhugutin babalik at uulitin ko ng 10 times. Walang tigil, walang red light. Sabay bunot sa akin left right. Kabitenyo, di eskwala, na pamana pa ni Jeff White. Kaya kahit di mo kayang sikmurain, dapat tanggapin mo. Lupit ng gagawin ko. At welcome pala sa TBS. Ito pa lang yung massacre mo. Lakas na, no? Lakas nung round 1 ni Lipcram. Tsaka maganda yung reference niya, connected. At tsaka pulido yung sulat. Talagang pinractice niya. Kaya para sa akin, easy round tong round 1 kay Lipcram. Diba? Tapos naalala ko yung The Escuela no? Narinig yun na ba si Boss Tigas? Kasi ano siya carpentero, clan din siya. So hanapin ko nga yung mga Escuela niya na kanta. At maipopost ko nga dito sa YouTube. Hanapin ko yung mga old school niya na kanta na malulufet. Diba? Yung mga playlist na Tigas. Tapos iba rin yung Escuela. Pagka tumira rin si Escuela, matindi. Yeah. Throwback natin yan soon. Let's go round 2. Body bag! Freestyle ba? Welcome sa TBS. Tang ina mo, di ka nga nabigyan eh. Ba't dinadamay niyo yung Dunggalo? Mag-usap nga tayo. Di ba talaga tatandanan yun? Ako to eh. Ako yung kalaban niyo, that young one. Ba't Dunggalo? TBS, iniiwasan ko yun eh. Iniiwasan ko lahat yun. Eh ano naman kung binatibag mo ako? Saka nag-aayos ng remedyo ng rim. Saka mags. Talaga? Papuntahin mo ngayon dito si Smag. Papuntahin mo. Papuntahin mo, di ba friend mo? Tawagan mo. Mag-iintay ako. Papanoorin ko pa yung laban ni Six Street sa kamot eh. Ha? Pag di mo napapunta ha, basag ako. Puking ina mo. At bakit? Ganyan naman kayo eh. Mahilig kayo magreklamo. Mahilig kayo mag-request. Gumawa ako lahat. Pinakita ko yung best. Pero lahat kinain nyo, pero ang dalis lang manadejes. Freestyler. Hindi naghahanda. Pero binabayaran. Huwag nyo akong sisihin. Sisihin nyo si Pibus. Para sa show eh. Eto na oh, lumapag oh. Dami nyong comment. Dami nyong anas. Bakit ni isa? Wala akong nakitang nabanas. Dami pang nagpa-picture sa malabas. Pakitang malakas. Maakala mo naman talagang magaling talaga. Hindi naman kayo si Batas. Galit si Batas. Kasi ang daming dinamay. Parang ikaw. Ano bang masama sa panlibre sa pamilya? Bukod sa Jollibee ko pinunta. Hindi nga. Bukod sa Jollibee ko pinunta, pinlex ko. Tangina, kabitiin nyo na kaagad. Kasi nandun na siya sa gentry. Putangina mo sa lahat ng kasalanan mo sa buhay, di ka ba nagsisi? Gagawa ka ng panibagong account. Tapos mukha mo talaga lalagay mo. Lipcram Dominguez talaga yung dadalhin niya, makakantot lang ng 10. Pupunta ng CAA.
Manggaran, Green Revolution. Pagkantot, dito gangster. Puta, ganun ang kanyang mission. Dami na nangyayari. Pero dito pare, patuloy umabante yun ang mission. Nang pakialam sa mga yun, nandyan yung bouncer. Yun ang trabaho nila ngayon. At papalag pa rin, Lip. Kita mo ba to? Wala akong pakali sa boto ng Urado kahit promo ng battle, putang ina mo. Ilalagay ko lahat. Iaambag ko. Meron pa rin naman kalahati ng Betsyong Kumil kahit may nagbubudon, tangina mo. At ala akong pake. Di kayo pinunta ko dito. Pinunta ko yung kalahati para buo. May pang-uwi ako sa bahay ko. Bukas, magla-live ako. Papakita ako sa buong mundo. At kahit magbo ang mga tao, huwag niyong pigilan. Hayaan niyo. At kung kanina, yung umakyat, si Tracy. Si Tracy, kapatid ni Princess Thea. Sige, magbo kayo. Yan yung bit ko. Wala akong pakialam sa inyo. Kapatid yun ni Princess Thea. Wala akong ninakaw doon na kwintas, dilis, o kahit na mic. Tangina mo, nandito ngayon si Kuya Mike. Ano yun? Magdadrop ka ng mga hindi totoo para lang sa hype? Tangina, check ka na parang Nike. Ganyan ka talaga. Undo. Kahit sumabay yung mga binayaran mo. Bayad yan. Bayad yan kay Lip. Tangina, kilala ko to eh. Dati akong 3GS. Baka nakakalimutan nyo. Resulta ako ng Republika ng TM. Tinawag lang ako ni Shernan nung nandun na ako kay Abadul. Oh, bakit? Bakit ako kinuha ni Asi? Ha? Kasi alam niyang may potensyal. Minahal mo ko nun. Ha? Kinupkop. Sa lahat pinaglaban. Anong ibig sabihin yan? Utang ina katawawan. Lahat na nagbubu sa akin. Ang tawag dyan kasibahan. Gumagawa ako ng sarili kong pangalan. Di ako katulad nyo sa daanan. Sana pakita nyo sa akin yan. Gawin nyo yan mamaya. Paglabas ko. Tangin ang tapang nyo. Ang dami nyo. Mag-isa lamang ako. Ganyan kayo katapang. Sama nyo pa to. Hindi naman sikat to. Bakit? Si Luni ba to? Hindi ka si Luni. Si Luni lang ang pwedeng tumapat sa akin sa Pasig. Ayos lang pare. Kahit na ano. Time. Putang ina nyo. Ha? Hindi pa time. Hindi pa ako gumaganon. Si Saki nga binaril ko eh. Asan yung takot doon? Saki. Takot daw ako. Takot daw ako? Yun yung punchline. Takot daw ako. Bakit? Kaya niya bang gawin yung ginawa mo? Tatanungin ko sa kanya kung anong kaya niya. Wait ka lang ha. I-quote mo lahat ang sasabihin ko. Undo! Kaya mong tirahin si Kuya. Total, ganyan ang gusto niyo eh. Kaya niyong tirahin si Kuya? Kaya niyo? Sige, hihintayin ko yung round 3 mo. Tirahin mo si Kuya. Ako walang ulo. Ikaw, wala nang uuwihan yung bunso. Time. Ang galing naman din. Ang galing din naman talaga ni Young One sa pagre-rebat ng freestyle, di ba? Kaso nga lang buong round, naging parang buong rebat na lang tapos inaway niya yung crowd instead na si Lipgram. Wala akong masasabi doon sa lakas niya na mag-freestyle. Yan yung forte niya, yan yung strength niya ni Kuya Young One. Kaso lang, kung siguro sa bahay katay, baka ibigay ko sa kanya yung round 2. Diba? Pero nakita ko naman no, yung utak niya mabilis sa pagre-rebat. Nakikita mo pa rin talaga yung tugma, yung rhyming niya doon na ginamit. And at the same time, yung connection sa bawat isa. Talagang uminit siya dito eh. Na-trigger siya ni, na-triggered siya ni Lipgram dito sa round 2. Diba? Pero kung dun tayo sa kabilang liga, baka ibigay ko sa kanya yung round 1. Pero, nonetheless, nakita ko talaga yung yung bilis ng utak dito ni Kuya Young One sa pagre-rebat niya. Hands down ako sa pagre-rebat niya. Tingnan natin, Lipgram. Tama ka na Yang. Binubo ka na, mahiya ka naman. Pibs, wag mo na pagrapin, no? Bayaran mo na lang. Di ba mukhang gago? Sino mga kasama nito? Endang,
Uwi nyo na to. Pinapahiya na yung Dunggalo. Puta, body bag! Alo! Bukulo, ilo mo! Bukulo mo! Bukulo, ilo mo! Ano, sa akin, ha? Ilo! Ha? Ilo mo pala yun, parang ang gago dito yun, no? Ang ilo mo eh. Ganun nila kita, talo ka na eh. O tapos lang, yung sinulat ko sa'yo, tangina, yung panda, pilot pala yung ballpen ganun. Ano? Okay na nyo. Iskuran nyo pa ba? Wala na eh, no? Wala na. Ginanon-ganon lang. Ang ino. Lune! Putang ina mo. Sulit ticket nyo sa akin, no? Okay lang kailan to. Spit pa ba ako? Yeah. Ayun lang ini-spit ko. Body bag. Tang ina mo. One, two. Nga. Game. Seryoso na tayo. Hiningal ako dun, Inaawat ka na ng bayaw mo. Champion yan ng Rap Olympics. Sinisigaw niya. Okay na mo, di pa tapos. Champion. Glass open, glass open. Chanterenen, terenen, terenan, para cintang. Wing, okay, inawang ganda ng buhok mo, kimpi natin. Ang ganda ng buhok, Ibo. May mantis ang puta, tignan, may mantis. Yo. Champion yan ng Rap Olympics. Sinisigaw niya every time. Mahusay nga ba ito mag-freestyle o marunong lang mag-rhyme? Sige nga, himayin natin. Sabi na ito kay Aklas, pumunta ka ng Katmon, dun sa Malabon, huwag kang iiling-iling, puta ka, tugon-tugon. Huwag kang iiling-iling, puta ka, tugon-tugon. Yang may pader doon, yung ulo mo, untog mo doon. Kay Bugito, sabi mo, wala nang tubig-tubig. Mukha kang lubid-lubid. Mukha kang lubid-lubid. Dunggalo ka, di ba? Alam mo yung stupid love? Ikaw dun yung stupid. Okay, ina mo. Champion yan ng Rap Olympics. O, di ba ang cliche? Napakalalim pag lumirics. Tangina pang SEA Games. Hoy, clothing one. Yung freestyle mo, pang-inuman, sarap dagukan. Yung letrahan, pambaguhan. Mapapabilib lang ako neto kung siya ay si estranghero ng Sandamukal. At shout out sa lahat ng brand na binuraot ng ganid na to. Ang daming gustong mag-clothing na nagdalawang isip dahil sa'yo. Gusto pa ura-urada? Siya na lang mambuburaot. Pupunta pa ng tahian, hihintayin niya dun matapos. Tapos ibebenta lang ni Repa pagkakupal ang lala. Sobrang obsessed nito sa tela, puta. Dati ka bang daga? Grabe ka na, pre.
Kami para mabuhay, kailangan huminga, ikaw kailangan humingi. Isa kang dakila na burao tapos puro pa walk lines. At kaya ka lang nagdunggalo, di ba, dahil sa hand sign? Para daw bagay. Diyan ka na nasanay, brother. One time nga, nagpa-sponsor to ng ulam, susuotin niya daw sa battle. Grabe, no? Mas Ulam? pinili maging anay kesa dumiskarte to. Nalugi din yung bahay katay dahil kakabali mo. Noon, tatay niya si Abaddon, saksi ang Panginoon. Ngayon, nung natutong tumahol, puta di na lumingon. Matagal kang binuhay ni Benson Malubay, ni hindi ka nahiya. Kakabali mo wat utang yung tao na piga. Nung natus na yung galawan at wala nang mahita, yung buraot na si Yang Wan loyal na sa kabila. Si Big Priest nga na OG mo, nakaranas din sa'yo ng hassle. Kinupkup ka at pinakain, tas ninakawan mo ng dumbbell. O, di ba? Na-predict niya, o. O, ayan yung pinambuhat mo, ilan? Ito pala eh. O, di ba? Ninakawan mo ng dumbbell. Tangina, ano bang buhay meron ka? Ba't ganyan ka kahirap? Sanay mangupal at manggago, manggamit at manglibak. Tapos aasta ka sa amin, kala mo sinong sikat? Magnanakaw lang pala ng dumbbell kaya piling mabigat. Yang wala ka ng pag-asa o kahit tsansa na magbago. Ginagago mo lahat ng mga nagmamalasakit sa iyong tao. Yung kakupalan mo sagad, sanay ka ng manarantado, ikaw na lang sana namatay, hindi si Emilio Aguinaldo. Wow! Ayos din. Feeling ko naman easy round to ulit kay kay Lipcram. Kasi hindi ko sila nakitang bagay maglaban. Sa totoo lang. Pwede pa kay Zaito or J Skills, 'di ba? Yung mga katok si J Skills eh. So, 'di ba, yung mga magagaling mag-freestyle. Sana freestyler sa freestyler yung laban, 'di ba? Si Estranghero naman, busy siya sa pagpapalaki ng kaharian niya. Kasi kalaro si Boss Tika sa Rise of Kingdom, kaya alam ko na nagpapalaki sila ng kaharian. So, nagustuhan ko yung punchline din sa dulo. Cute din eh. Cute, ano yun, aso. So, yung ikaw na lang sana namatay, instead si Emilio Aguinaldo, di ba, may kurot ng history. Isa siya sa bayani ng Pilipinas. Kaya, ang cute nun. Ang cute. Nagustuhan ko rin yung di ka na lumingon nung natuto kang tumahol. Ang ganda rin nun. Kasi parang ano yun eh, no? Yung sa kasabihan ni Gat Jose Rizal na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan, diba? Marami siyang magagandang angles, no? Yung feeling mabigat na nagdakaw ng dumbbell, ganda rin nun. At saka, yun, hindi na talaga ba maiiwasan na ma-drop yung dunggalo. Pero hindi ko naman siya nakitaan na masama. Kumbaga, na-drop yung name para lang maging madiin yung sapak, pero hindi naman na-insult para sa akin. Hindi naman na-insult to yung Ghetto Dogs doon. So, okay lang. Okay lang, diba? Ayun. Easy round 2 ulit para kay Lipcram. Let's go, round 3. Boo! Boo! Laksan nyo ba? Sino ba ang pinakamaingay? Boo! Tangina nga, hindi kayo nag-boo. Floating line. Benson Malubay. Bahay Katay. Mga linyang kung ano-ano. Ano ba ang gusto nyo? Anong gusto nyo? Sa akin ticket? Ba't bumili kayo? Dapat bibili lang din ako ng ticket eh. Manonood ako ng Mott versus Sixth Street eh. Wala eh. Sayang din naman. Pera dito. Ganyan kayo mga bale. Binabayaran nyo ako. Ako yung kauna-unang kupal na bayaran. Hindi manyakis. Tulad ni Badang. Damay ka ng damay kay Lil Jan. Yoko nga kasi tong kalaban. Konting, okay na kagad yun. Buna lang yun sa akin. Ayos lang yun. At least kahit na papano, naranasan kong bayaran at naranasan kong maging kampiyon.
Titulado sa mga tao, kahit last ko na to. Bakit ikaw, gusto mo ba malaslas? Koyang ulo mo? O talaga gago? Sama mo ba to? Putangin na magtulong-tulong na lahat ng may gustong bumato. O bakit pare? Nasa Pasig ako. Hala akong pakialam, dala ko yung pag-ibig na to. Ganto talaga ako mag-freestyle, di nag-aanda. Pakialam nyo, ba't ako magsusulat? Bakit? Sino ba kayo? Sino ka ba? At lalong sino ba ako? James ka ng James, ako lang to, tangina, kalma lang kayo. Uuwi rin naman ako. Mamaya-maya na. Sayang din naman yung binayad yung 500 eh. Puta, mahiya ka. Time. Tapos na. Hindi ako katulad nyo na. Kailangan pa ng pusta. Magkakabyon si Sixth Street. Walang magagawa ang makamot. Kahit kung pare niya si Pibos. Puta pare ang bot. Ulul. Yan ang mga team motivated. Tangina nyo ano. Mananalo si Sixth Street. Donggalo magkakampiyon niya yung gabi. Putangina nyo. Oh, talaga. Putangina naman. Pare, pag nagkampiyon si Mot, may lutuan na naman. So ano? Hindi ko napapatilin to. Wala namang kwenta to eh. Talaga kuya pa, tao lang pinunta ko. Kasi mga putang ina to, ang tanga ng idol nyo. Ba't kayo nanonood? Ba't kayo naglalike? Ba't kayo nasa my day? Ha? Talaga? E di kwento mo. Anong time, putang ina mo, oras ko to. Wala kayong magagawa. Papalag talaga ako. Ako'y public enemy ni number 1. Wala akong pakialam sa mga putang inan to. Papalag ako. It's me. Young one versus everybody. All eyes on me. Ha? Grab your Glock if you see young one. Call a cop if you see young one. Palag-palag kahit na marami pa. La akong pakialam. Maraming bit-bit na tugma. Round 3. Uuwi ng Laguna kakain. Yung iba dito mga walang makain. Drugi mo ko pare kahit alanganin. Ayos lang yan basta sama kita sa amin. Meron pa ang kalahati na ibibigay. La akong pakialam sa mga puday, sa mga sasabay. Kala mo naman ay pamatay. Talagang rhyming lang at tiip. Pinunta ko ngayon puday. Time. Sana? Sana! Rin talaga mag-freestyle ni Kuya Yawan. Ayun nga lang, kasi maling platform. maling liga. Ang lakas din nun no? Ang lakas din sana nung mga freestyle niya. Yung rap skill niya talaga ibang level. Kaya, masasabi ko, mananalo siya talaga sa bahay katay Kaso lang, PSP, diba? So, sulatan ng labanan dito. Kapag nakalimutan mo yung sulat mo, goodbye. So, ang ganda rin nung, nung hiningal niya dito sa round 3 niya na pag nanalo si Mot, ibig sabihin may lutuan na naman na dun sa last laban niya kay Pistolero, nakita ko talaga na dapat si Pistolero yung panalo dun. Kaya ito, ang ganda ng angle niya dito na boom, 'di ba? Ganda. Ang ganda ng freestyle ni Kuya Yawan pero hindi uubra. Let's go. Tangina mo yan, dapat di ka na nag-i-spit. Ikaw lang yung kauna-unahang rapper na sa live ini-skip. Body bag. Matigas to no? Papalambutin kita ngayon. Pag-usapan naman natin yung anak mo. Kung susumahin, malaki na siya sana. Naranasan na yung habulan at maglaro sa kalsada. Ngunit hindi yon naganap, binago nyo yung tadhana dahil sarili nyong anak pinatay ninyo mag-asawa. Real talk! Alas 8 ng gabi, bigla ang merong tumawag. Manganganak na yung babae at ikaw na ay hanap. Wag na daw intindihin balita naming nasagap habang hinihimay-himay yung marijuana na hawak. Pa-freestyle ka pa noon, pagtapos masindihan. Nakukuha pa mag-flow, puta ang tindi niyan. Habang asawa niya nandun, putok na yung panubigan. Di ba sabi niya sa'yo, di siya pupunta ng lying in habang wala ka. Pero siya tigas muka, hindi man lang na alarma. Sabog na sabog, tuwang-tuwa, nakuha pa na tumawa. Kaya pagputok ng umaga, ayun, patay na yung bata. Umagang umaga, nagwawala ka, tila ramdam mo yung sakit. Kausap yung nanay ng asawa, umiiyak pa ng galit.
Pinaprank mo lang yata ako, ma. Nung nireveal na ang kulit. O, tignan mo, anak mo, ha? Kulay violet. Wala kang kwenta na daddy. Hinayaan mo yung anak mo maging kakulay ni Barney. Kaya kailangan ng malaman ni Mare. Malaman ni Mare yung iba pa na nangyari. Madaling araw pa lang pare, binigyan kita pamasahe. Kaso asang-asa ka doon sa kausap mo na babae. Tapos hindi ka sinipot, inumaga ka na lahat-lahat. Nawalan na ng iyot, puta, nawalan pa ng anak. Buhay pa sana anak nyo, kaso hindi siya binuenas. Dahil meron siyang magulang na kupal parehas. Nagpatigasan yung mga gago, di na inisip yung bata. Mapakita lang yung galit, di na nag-isip ng tama. Kaya pasensya na Sabrina, kupal yung mama at papa mo, o baka sadyang di siya binuhay sa mundo bilang isa sa karma mo. Alin ba dun? Buti na lang di niya nasilayan yung tatay niyang walang kwenta. Buti na lang di siya aani ng samut-saring problema. Buti na lang di niya nakita na kupal ka sa eksena. At buti di siya lalaki sa pamilyang walang lamesa. Kaya dapat thankful ka kahit alam mong masakit. Hindi niya mararanasan yung kumain sa sahig. Buti na lang di niya nakita yung mukha mong babidi. Di siya masusumbatan sa libre mo na Jollibee. Hindi man niya nasilayan itong mundong ibabaw, at least di siya makakakain ng nanggaling sa nakaw. At last, ngayong sumingaw na baho mo na mas masahol pa sa lungad. Isang broke na rapper to at may karera na makupad. Si Undo lang kalaban mo, hindi yung Lipram na pambungad. Di na kailangan pa si Lip, sadyang marami na siyang butas. Malalagasan na balagtasan, malalagasan sa patalasan. Ang boto ng urado. Shit. Obvious naman. Sorry. Di ko kinaya yung round 3 ni Lip Cram. Ang ganda nung storytelling niya doon. To the point na, oh my God, kaya ko pa ba? Ang ganda nung storytelling doon ni Lip Cram. Kahit na, naramdaman ko, tsaka na-imagine ko yung mga eksena. Ang laking sampal nito sa wasak. Ang laking sapak nito, both sa mag-asawa at saka sa buhay bilang Filipino, na yung mga namatayan ng anak, hindi mahirap yun. Dalawa sa pamangkin ko, yung isa sa kapatid ko na babae, namatayan siya ng anak. Sa side ng kuya ko, namatayan din siya ng anak. Kaya, sobrang sakit bilang tita. Tapos ito, bilang magulang, nararamdaman ko yung pain. Yung, bakit nagpatigasan kayo, di ba? Binuo niyo yan, walang kasalanan yung bata. Sana, responsibilidad yun na buhayin siya. Hindi ko kinaya yung round 3 ni Lip Cram, pero obviously, talaga, sobrang body bag. Round 2, round 3. Di ko ito ma-explain pa sa next video na tayo mag-recap, pero let's go. Obvious naman, diba? Obvious naman sino panalo. Magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. 6-0 para kay Lip Cram. Lakas ng round 3. Congratulations, Lip Cram, kay Yang kapit lang, pagsubukan sa buhay. For sure, may dadating pa na mas malaking blessing. Kaya, pag nagkaroon kayo ng pangalawang chance na makabuo, ibigay nyo yung makakaya nyo, yung best nyo para
mapanindigan nyo yung pagiging maputing magulang. At sa mga iba rin. Hindi ko na to papatagalin, habdi ng mata ko. Kita-kits tayo sa susunod na video. Ako pa rin po, si Marikita, ang inyong battle hatulera ng taon. At yun, follow, like, share, subscribe. Thank you po. In the morning, wake